Ang ating paksa sa gabing ito ay ang pagtitiis sa panahon ng pagsubok at ipagpapatuloy natin ang ating pangangaral sa sulat ni Santiago, ang pangkalahatang sulat ni Santiago. At andito na tayo sa chapter 5, verse 1 hanggang verse 18. Ang kabanatang ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Doon sa yung unang bahagi, doon sa verse 1 hanggang verse 6, ay tumatalakay sa mga kadahilanan ng pagtitiis. Ang pangalawa ay nasa verse 7 hanggang verse 12. Ito ay ang panawagan sa pagtitiis. At yung pangatlo sa verse 13 hanggang verse 18 ay ang panawagan sa pananalangin bilang anyo ng pagtitiis. So, ang bibigyan natin ng atensyon sa gabing ito ay ang mga kadahilanan ng pagtitiis. At para maintindihan natin ano ang kalagayan ng mga Kristiyano noong panahon na sumulat si Santiago sa kanila. At ito ay masasalamin dito sa verse 1 hanggang verse 6. Nagsimula sa verse 7 yung panawagan sa pagtitiis. Anong sabi sa verse 7? Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Doon sa salitang magtiis nga kayo, yung salitang nga ay nagpapahiwatig na ang panawagang ito ay isang konklusyon doon sa unang mga sinabi. At pagka binasa natin yung verse 1 hanggang verse 6, makikita natin yung paghatol ng Diyos na isinulat ni Santiago para sa mga mayayaman. Sa makatuwid, ang panawagan sa pagtitiis ng mga Kristiyano, sa panahon na sinulat ni Santiago ito, ay ang kinauuwian ng mga salitang paghatol sa mga mayayaman sa kanilang panahon. Sa makatuwid, etong mga mayayamang ito na pinagsalitaan ni Santiago ay maaaring kadahilanan ng mga paghihirap ng mga Kristiyano. Kaya nga sinasabi niya sa verse 7, magtiis nga kayo, mga kapatid. Maoobserbahan natin na itong mayayamang ito ang naging dahilan ng paghihirap ng mga Kristiyano sa panahon ni Santiago. At nabanggit niya na ito sa mga naunang kabanata. Halimbawa sa chapter 2, verse 6 hanggang verse 7. Hindi baga kayo pinahihirapan ng mayayaman? At sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? So yan yung natural na kalagayan nila, na itong mga mayayaman na nakapaligid sa kanila ay nagiging instrumento na sila'y pinahihirapan, sila'y kinakaladkad sa mga hukuman at nilalapastangan ng pangalan ng Diyos. Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit itinuwid ni Santiago ang ugali ng mga Kristiyano patungkol sa pagtatangi ng mga mayayaman. Hindi ibig sabihin na ang tao ay may material na pag-aari ay katumbas na yon ng mabuting katayuan sa harapan ng Diyos. Ang mga Hudyo ay may ganong perspektibo, na ang material na pagpapala ay katumbas ng pabor ng Diyos. At pinaalala sa kanila ni Santiago, bakit lagi ninyong kinakatigan ang mayayaman? Baka nakakalimutan nyo na yung mayayaman ang kadalasang umuusig sa inyo. Ganon ang pamantayan ng sanlibutan, na kung sino ang may pera, yun ang masusunod. Pero hindi dapat ganon ang pamantayan ng mga Kristiyano. Lalo na kung mga Kristiyano tayo na may kaya tayo sa buhay. At ang makikita natin sa mga aplikasyon nito, mga kapatid, hindi tayo kasing hirap na mga taong sinulatan ni Santiago. Walang kumakaladkad sa atin patungo sa mga hukuman.
Walang taong nagpapahirap sa atin at kumukontrol ng ating buhay. Meron tayong karapatan bilang mamamayan ng bansang ito. At kadalasan pa nga, mas maraming nagpapakilalang Kristiyano sa ating panahon, bagamat hindi tunay na Kristiyano, kaysa mga taong nagsasalita ng masama laban sa Diyos. Kaya nga, ang mga Kristiyano sa panahon ni Santiago na mayayaman, may kaya sa buhay, ay pinagsabihan ni Santiago na dapat manatiling maging mapagpakumbaba. Kung sila'y nakakatulong, kung sila'y ginagamit ng Diyos para tulungan ang kanilang mga mahihirap na kapatid. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nauuwi sa wala. Samantalang ang mahihirap na Kristiyano ay dapat huwag mawalan ng loob. Sapagkat ang mga kahirapan na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay natin ay kasangkapan ng Diyos para hubugin tayo sa kadakilaan na inihanda ng Diyos sa atin. At makikita mo yan sa chapter 1, verse 9 hanggang verse 11. Ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Pinag-uusapan dyan ay mga pagsubok. Mula sa verse 1, pagsubok. At naipangaral na sa atin yan sa unang kabanata. Na itong mga pagsubok na ito ay kaparaanan ng Diyos para tayo'y matuto sa Kanya ng karunungan upang madalisay ang ating mga kaluluwa at upang tayo'y mapangunahan sa kasakdalan. Kaya ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Hindi dapat nawawalan ng lakas ng loob. Hindi dapat nadi-discourage kapag sa panahon na parang ang ating kalagayan ay hindi umaaangat. Pagkat tayo yung mga Kristiyano, parang hindi tayo umaasenso sa ating mga kabuhayan, hindi dapat yun maging kalugihan sa pag-iisip ng mga Kristiyano. At ang mayaman, sa palagay ko, dahil nakadugsong ito sa verse 9, ay ang kapatid na mayaman dahil sa siya'y pinabababa ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakasusunog at naluluoy ang damo. At nalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang karikta ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang paglakad. Kaya pag ang Kristiyano may pera, asahan mo na ang pagsubok niyan patungkol sa layunin, patungkol sa pagpapahalaga, patungkol sa prioridad. Sapagkat hindi nararapat na kung tayo ay Kristiyano, nakakalimutan natin na ang material na bagay ay lumilipas. Na ang pera dumadaan lang sa kamay natin yan. At namimiss natin ang opportunity na habang pinagpapala tayo ng Diyos, dapat lalo tayong naglilingkod sa Diyos. Sa makatuwid, bumalik tayo sa chapter 5, yung verse 1 hanggang verse 6 ng ating teksto ay maaaring sumagot na sa tanong na ano ang mga bagay na dapat pagtiisan ng mga Kristiyano sa chapter 5 verse 7? Anong pinagtitiisan nila? At titignan natin ito sa pahayag ng paghatol ni Santiago. Mayroong 3 bagay na pinagtitiisan ng mga Kristiyano sa kanilang panahon na maaaring sumasalamin din sa panahon natin ngayon. Una, in general, pinagtitiisan ng mga Kristiyano ang kahirapan. Pinagtitiisan ng mga Kristiyano ang kahirapan. Sa kahit saang panahon, napakalaki ng agwat ng mahirap at mayaman. Hindi lang yan problema ngayon. Problema rin yan 2,000 taon na nakalilipas. Alalahanin natin na maraming Kristiyano sa imperyo ng Roma ay mga alipin at walang karapatang panlipunan na nauukol lamang doon sa mga mamamayang Romano. So kung Hudyo ka at hindi ka Roman citizen, wala kang karapatan. At ganyan ang kalagayan ng mga Kristiyano noong unang panahon.
Pero pag-iisipan natin na hindi kayamanan ang naghahati-hati ng lipunan. Hindi pera ang problema. Hindi material ang problema ng bawat lipunan. Kundi ang maling pananaw patungkol sa ano ba ang dignidad ng buhay. Sapagkat kahit pantay na oportunidad ang ibigay ng Estado sa kanyang mga mamamayan, kapag ka mababaw at mababa ang kanilang pananaw patungkol sa buhay, kahit ang mga makakapangyarihang bansa lumalagpak at naghihirap. Ang problema sa society na pinaiikot ng pera ay hindi ang pera, kung hindi sa kanilang pananaw sa katanungan na ano ba ang buhay. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Luke 12:15, kayo ay mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At palaging pinaalala ng Panginoon, at sinabi niya sa Matthew chapter 5 hanggang 7, na ang buhay ay higit sa pagkain at inumin, at ang katawan ay higit sa damit. Kaya lamang, kapag ang masasamang pagnanasa at kasakiman, kapag ang masamang pagnanasa at ang kasakiman na ang nagbibigay ng kahulugan sa kung ano ang buhay, hindi na magiging makatao ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Bakit? Sapagkat ang mga taong mayroong material na pagmamay-ari ay mag-aakala sa kanilang sarili na sila ay higit na may karapatan kaysa sa mga taong walang anumang bagay. Kaya nga, sa kayamanan nakalagak ang pagtitiwala ng taong walang pananampalataya. Sapagkat alam niya sa sarili niya na ito ang totoo sa sanlibutang ito. Pag wala kang pera, wala kang halaga. At yan ang totoo. Kaya pag ang pakiramdam mo, wala kang halaga, pag wala kang pera, itanong mo sa sarili mo, ano ba ang pananaw mo sa halaga ng buhay? Gaano mo pinahahalagahan ang buhay na binigay sa iyo ng Diyos? At yan ang humahati ng lipunan. Itong mga mayayaman, inaakala nila na dahil marami silang pera, minsan higit na sila sa batas. Kaya nilang lumusot sa lahat ng problema sapagkat may pera sila. At doon nakalagak ang kanilang pagtitiwala. At naaapakan ang mga mahihirap na walang pera. At pagka ikaw ay Kristiyano, sinukat mo ang sarili mo sa kung anong mayroon ka, hindi ka na namumuhay sa salita ni Kristo. Sapagkat sinabi ni Kristo, ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Dito sinisira ni Santiago ang ilusyon ng kasiguraduhan kapag may material ka. Yan ang ugat ng klase ng gobyerno na meron tayo. Hindi na pinag-uusapan sa pamahalaan kung sino ang marunong, sino ang magaling, sino ang masikap, sino ang matyaga, sino ang may track record. Ang pinag-uusapan, sino ang kilala mo, magkano ang kaya mong ibigay. At yan ang sumisira ng isang bansa. Kaya sinabi ni Santiago, magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulgol. Dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay ginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang nagiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtitipon ng inyong kayamanan sa mga huling araw.
Kapag ka inilagay mo ang pagtitiwala mo sa mga bagay na may katapusan, inilagay mo ang pagtitiwala mo sa mga bagay na inilagay mo ang pagtitiwala mo sa mga bagay na may katapusan, inilalagay mo ang buhay mo sa mga bagay na walang kabuluhan. At araw-araw, ang pagtingin sa sanlibutan, sa mga taong nakakasalamuhan ng mga Kristiyano, nagiging palaisipan sa atin yan. Kung bakit tayo na mga naglilingkod sa Diyos, tayo ang walang pera. Na naiisip mo na pag lumaban ka ng patas, malalamangan ka lang. At itong mga mayayaman na mandurugas, lalo silang yayaman at yayaman. At yan ay hindi na bago sa banal na kasulatan. Ipinangaral sa atin minsan mula sa Psalm 73 kung paanong ang sumulat ng salmong ito ay nanghimagod sa kanyang kaluluwa. Halos sa punto na gusto niya nang gayahin ang buhay ng mga taong wala sa Diyos. Gusto na rin niyang magsalita ng masama sa Diyos. At basahin natin sa Psalm 73 verse 2 to 7. Tungkol sa akin. Psalm 73 verse 2 hanggang 7. Tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng mga dulas. Sapagkat ako'y na naghili sa hambog, ako'y nainggit sa mayabang. Nang aking makita ang kaginhawaan ng masama, sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man sila nangasasalot gaya ng ibang mga tao. Kaya't kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang liig. Tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Sila'y mayroong higit kaysa sa mananasa ng puso. Anong sinabi ng sumulat? Ako'y na naghili sa kasaganaan ng masama. Sobra-sobra yung pangangailangan nila. Sobra-sobra yung tinatanggap nila, higit sa ninanasa ng kanilang puso. At ang sumulat, ang sabi niya, ang hakbang ko'y nadudulas. At maraming Kristiyano, ang dahil sa nainggit sila sa masasamang tao, marami sa kanila ang tumalikod kay Kristo. Araw-araw pinagtitiisan niya ng Kristiyano. Pinagtitiisan niya ng mga Kristiyano 2,000 taon na nakalilipas. At pinagtitiisan pa rin niya ng mga Kristiyano hanggang ngayon. Pero anong sabi sa Psalm 73 verse 16? Nang aking isipin kung paanong aking malalaman ito, ay napakahirap sa ganang akin, hanggang sa ako'y pumasok sa sanktuaryo ng Diyos at aking nagunita ang kanilang huling wakas. Tunay na inyong inilagay sila sa mga madudulas na dako. Iyong inilugmok sila sa kapahamakan. Kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan. Sinasabi ng awit, ngayon lang yan. Ang nakikita lang natin sa sanlibutan, yung ngayon. Na parang hindi tayo naniniwala na ang masamang gawain parurusahan ng Diyos. At ang matapat na paglilingkod sa Kanya ay susuklihan niya. Kaya sinabi ni Santiago rito ang kanyang hatol, maaring hindi ito mababasa at hindi ito nabasa ng mga mayayamang umuusig sa kanila. Mga mayayamang nagdadala sa kanila sa hukuman.
Pero paalala to sa mga Kristiyano na nag-iisip makasanlibutan na rin. Na mga Kristiyano na nagtatangi ng mayaman, nasasabihin nila sa mahirap nilang kapatid, umupo ka, diyan ka sa aking talampakan. Doon sa mga Kristiyano na hindi na nagpapasakop sa Diyos, na sa panahon ng kahirapan, imbis na tulungan nila ang kanilang mga kapatid, nagpaplano sila ng sarili nilang paano sila makakatakas sa hirap ng iglesia. Ayan ang sinabi sa chapter 4. Ngayon, sinabi rin ito ni Santiago para ipaalala sa Kristiyano ang sinabi ni Kristo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, sapagkat doon ay nagnanakaw ang mga magnanakaw. At doon, ang mga kayamanan sa lupa ay kinakain ng kalawang at tanga. Subalit mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ngayon, pangalawa, pinagtitiisan ng mga Kristiyano sa panahon ni Santiago ang hindi tapat na bayad sa kanilang pagtatrabaho. Nagsisikap ang mga Kristiyano sa kanilang panahon pero hindi sila binabayaran ng tama. Sa panahon ni Santiago. Verse 4, narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsisiani sa inyong bukid, na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya. At humihibik, at ang hibik ng mga nagsisiani ay nagsisipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabubuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagagalak, inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. So kagaya na sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano noon, trabaho sila ng trabaho, pero hindi sila pinapasweldo ng tama. Sapagkat yung sweldo na para sa kanila, dinadaya ng mga mayayaman. At ang sabi ni Santiago sa kanila, pinapataba nyo ang inyong puso para isang araw patayin kayo ng Diyos. Pangatlo, pinagtitiisan ng mga Kristiyano sa panahon ni Santiago ang kawalan ng hustisya. Verse 6, inyong hinahatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilabanan. Sapagkat meron silang impluwensya at meron silang kapangyarihan sa isang society na mas nagsasalita ang pera kaysa sa katarungan. Maraming Kristiyano sa panahon noon na hindi nakakatanggap ng due process. Pero anong ginagawa ng Kristiyano? Hindi sila lumalaban. Bakit nila ginawa yun? Saan nag-uugat yun? Nag-uugat yun doon sa doktrina ng Panginoong Hesukristo sa panahon ng kawalan ng katarungan. Sa chapter 5 verse 38 ng Matthew. Matthew 5:38, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Batas siya ni Moises na dapat ang mga hukom patas. Dapat ang parusa ay naaayon doon sa kasalanang ginawa. Yan ang mga batas sa hukuman ng Israel. Kaya lang hindi lahat ng hukuman patas. Kaya anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo sa panahon na wala kang makukuhang hustisya sa hukuman sa lupa? Anong gagawin mo? Datapwat sinasabi ko sa inyo, ituloy natin, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino man sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila.
at sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino man pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Yan ang mga problema ng mga Kristiyano sa panahon ni Santiago. Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano sa panahon ni Santiago ang tumatalikod na sa pananampalataya. Hindi na sila makapanatili sa pananampalataya dahil sa ganyang sitwasyon. Kaya sinabi sa verse 7, "Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo." Ngayon ang tanong sa atin, ganyan na ba kahirap ang buhay natin? O't malaki ang agwat ng mayaman sa mahirap sa ating panahon. Pero nasa sitwasyon ba tayo? Nasa sitwasyon ba tayo na hindi tayo malayang magtrabaho at magnegosyo, magpalaki ng kumpanya? Kahit papaano masasabi natin, meron tayong pantay na oportunidad. Sipag na lang ang kailangan at saka talino. Pero hindi kagaya sa panahon ng mga taong ito, na kapag sumampalataya ka kay Kristo, wala kang karapatan. Baka hindi ka nakapasok sa bangko, ni hindi ka nakalakad sa kalsada. Kung tayo man ay hindi sumusweldo ng tama sa ating mga pinagtrabahuhan, meron tayong matatakbuhan. Pwede tayong magreklamo. May gobyerno. May Department of Labor and Employment. Meron kang choice na lumipat ka ng trabaho mo kung sa palagay mo hindi ka nasasweldohan ng tama. Kung mga kontraktor tayo, pwede tayo mag-demand ng bayad na naaayon sa skill natin. Sa sinasabi ko, mga kapatid, maaaring mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Pero hindi kasing hirap ng mga panahong ito na binabasa natin. Gayunpaman, ang mensahe ay kaparehas. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng gobyerno na hindi tayo papatayin dahil sa pananampalataya natin. Yan mga sinasabi ng Romans chapter 13 na sila'y ministro ng Diyos sa ikabubuti mo. Kaya nga ang mga Kristiyano dapat marunong magbayad ng buwis. Sapagkat sila'y ministro ng Diyos para makapamuhay tayo ng mapayapa at makapamuhay tayo ng tayo ay nakapaglilingkod sa Diyos. At kung nagkakaproblema ang ating lipunang ito, inutusan tayo ng banal na kasulatan na manalangin para sa mga pinuno ng bayan. Gayunpaman, mga kapatid, ang mensahe ay patungkol sa pagtitiis. Ang pagtitiis na sinasabi nitong sa banal na kasulatan ay nakaugat sa paghihintay. Bakit mo titiisin ang lahat ng yan? Dahil bukas, sisweldo ka na ng tama? O bukas, merong magpapahalaga sa iyong pagsisikap? O dahil bukas, luluhod ang mga tala at yayaman ka na rin? O dahil bukas, makakapaghiganti ka rin? Hindi. Magtiis kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kung babalikan natin yung verse 1 to 6, lahat ng yan ay dahil sa ang Diyos ay magpaparusa sa masama.
May katapusan ang panahong ito. Maaaring nag-iimpok ka ng kayamanan para parusahan ka ng Diyos. O nag-iimpok ka ng kayamanan para isang araw sabihin ng Diyos na ikaw ay matapat na lingkod. Kung ginagawaan tayo ng masama, gawan natin ng mabuti ang ating mga kaaway at pagpalain ng mga nagsisiusig sa atin. Kung sino pa itong mga gumagawa ng kasalanan, sila pa ang pinagpapala. Anong sabi ng banal na kasulatan? Sila'y nagtitipon ng mga kayamanan para sa huling araw na sila'y paparusahan ng Diyos. Tandaan natin, at nabanggit ko na minsan sa pangangaral, sa doktrina ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kayamanan, na ang lahat ng kayamanan dito sa lupa ay nag-umpisa lamang nang lalangin ang langit at lupa. Wala ang mga bagay na yan ng mga panahon na hindi pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pero ang Diyos ay nananatili at siya'y walang pinagmulan. At sa araw ng paghuhukom, kung gugunawin ng Diyos ang langit at lupa, hindi ba kasama ang lahat ng pilak at ginto at lahat ng diamante? Kahit sa simpleng pag-aaral lamang, maiintindihan mo na yung kapirasong papel na may kulay na meron tayo sa mga bulsa natin ngayon, totoo lang, wala na yang halaga. At habang bumabagsak ang ekonomiya, mag-iimprenta sila ng maraming pera, lalong babagsak ang ekonomiya. Yan ang realidad. Na kahit ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon sa daigdig, malaki ang utang sapagkat imprenta sila ng imprenta ng pera. Maraming hindi nakakaintindi noon. Hanggang sa dumating ang panahon na ang pera wala nang masosolusyonan kasi bagsak na ang daigdigang ekonomiya. At marami pa ring taong nagtitiwala sa pera. Yan ang hiwaga ng inflation at ng economics na maraming Kristiyanong mapag-imbot hindi naiintindihan. Yun ang dahilan kung bakit yung 1,000 natin ngayon ay hindi na kasing dami ng nabibili ng 1,000 natin ng mga taong nakalipas. Hindi lang dahil sa nagmamahal ang bilihin, yung pambili natin nawawalan ng halaga. 5 taon mula ngayon, kung hindi magbabago ang inflation rate, yung 8,000 mo ngayon, para mabili mo yung nabibili mo sa 8,000 mo ngayon, 5 years from now, kailangan mo na ng 10,000 para mabili yung 8,000 na binibili mo ngayon. Yan ang katotohanan doon. Hanggang sa dumating ang panahon sa mga anak natin at sa kaapu-apuhan natin, halos wala na silang mabibili doon. Anong pag-asa natin? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa sanlibutan ito, napaka-miserable natin sa lahat ng tao. Mabuhay tayo para sa pagbabalik ni Kristo. Dahil sa totoo lang, kahit mahirap ang buhay, nakakasurvive tayo. Na may pag-asa na kahit anong oras bumalik si Kristo, hindi niya tayo itatakwil. Yan ang pananampalatayang Kristiyano. Na pag dumating ang Panginoong Hesukristo, hindi niya sasabihin sa iyo, hindi kita kilala. Kayong mga manggagawa ng kasamaan. Kaya huwag nating ipagkait si Kristo, huwag nating ipagpalit si Kristo sa kahit anong halaga.
Kasi iimbakin mo lang yan para sa mga unsaved lang ang makikinabang yan. Ang Antikristo lang ang makikinabang niya. Hayaan natin na ang lahat ng pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos, kahit pa material ito, ay maging bunga ng pagsunod natin sa Kanya at hindi paglayo sa Kanya. Hayaan natin na kapag magsipaglaki ang mga negosyo natin, ang mga anak natin magsipagtapos sa pag-aaral, hindi dahil sa lumayo sila sa Panginoon, kung hindi dahil sa kahit anong hirap, hindi sila pinagpalit si Kristo. Amen. Yan ang totoong pagpapala. Kasi kahit taong walang Diyos, nakakatapos din sa pag-aaral. Kahit walang Diyos, nakakapagtayo rin ng kumpanya. Pero anak lang ng Diyos ang mananatili kay Kristo kahit mahirap. Hindi ba sinabi ng Panginoon? Hindi ba sinabi ng Panginoon sa sulat ni Santiago na itong mga Kristiyano kapag sila'y hindi nababayaran ng patas, sa kabila ng ginawa nila ang tama, dinaya pa sila ng kanilang mga katransaksyon, yung mga magbabayad sa kanila, hindi nagbayad. Anong ginawa nila? Sila ay nagsihibik. Sila ay nagsitawag sa Panginoon. At ang kanilang mga daing ay dumating sa tenga ng Panginoon ng mga hukbo. Anong idea ng Panginoon ng mga hukbo? Paparito ang Panginoon kasama ng lahat ng kapangyarihan ng langit para maghiganti. Ang tayong mga Kristiyano, sikapin natin maging patas sa lahat ng bagay. Sikapin natin maging patas kapag ang kapatid mo nagsanla sa iyo. Bago lumubog ang araw, ibigay mo sa kanya yung isinanla niya sa iyo. Ano sinasabi ng kautusan? Huwag niyong tatanggihan ang lahat ng nanghihiram. Tulungan mo ang kapatid mo makapagpatuloy. Kung makakapagbayad siya, tanggapin mo ang bayad. Kung hindi makakapagbayad, huwag mong gipitin. Kasi sa kapatid natin sa Panginoon, hindi tayo nagpapatubo sa kapatiran. Bakit? Pare-parehas tayong kapag nakaranas tayo ng pandaraya galing sa sanlibutan, pare-parehas tayong tumatawag sa Diyos. Kung anong hinihingi natin sa Diyos. At inaasahan natin sa Diyos. Ganon din ang gawin natin sa ating kapwa. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin sa iyo. Sa mga bagay na yan, nakasandig ang kautusan at mga propeta. Kaya nga kung tayo ay kumakatok sa Panginoon, sa pag-asa na tayo ay mapagbubuksan, pagbuksan din natin yung mga kumakatok sa atin. Kung sa palagay natin na kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan, magbigay din tayo sa mga humihingi sa atin. At huwag tayong maghahanap ng kapalit sapagkat ang Panginoon ay mahabagin sa lahat ng mahabagin. At ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa lahat ng taong mabiyaya sa kapwa. Kahit mahirap. Sapagkat kung ang Diyos ay totoo, ibig sabihin ng kanyang hatol ay totoo. Mas totoo pa yan kaysa sa bagong Pilipinas na ipinangangaral sa social media. Ang katuwiran ng Diyos, na ang Diyos ay hindi na pabibiro o anong inihahasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Tigit sa lahat,
Huwag gaganti ng masama sa masama. Magbigay daan tayo sa puot ng Diyos. Anong sinabi ng propeta? Ang nagmamataas ay kahit kailan hindi magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Parang kagaya sa panahon ni Habakuk na kahit saan siya tumingin, ang nakikita niya karahasan. Maraming gumagamit ng pangalan ng Diyos na nilalapastangan ng Diyos. At mukhang hindi napaparusahan. Hindi niya maintindihan kung anong ginagawa ng Diyos. Bakit yun pinahihintulutan ng Diyos? Hanggang sinabi sa kanya ng Panginoon, paparusahan sila ng mga taga-Babylonia. Darating ang hari ng Babylonia at wawasakin ang Jerusalem. Lalong hindi maintindihan ni Habakuk. Ang mga taong yan ay hinirang mo. Bakit sila paparusahan ng mga taong mas masama pa kaysa sa kanila? Hindi ba ikaw ay Diyos na banal? Hindi ba't ikaw ay Diyos na mabuti? Bakit pinahihintulutan mo yan? Na kaming mga anak mo, pinarurusahan mo, ang gamit mong pamparusa sa amin, mga taong masasama. At ipinaliwanag sa kanya ng Panginoon, pag aking naparusahan ng Jerusalem, Babylonia naman ang parurusahan ko. At sinabi ni Habakuk, ako'y naghintay sa sagot ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, lahat ng pangitain isulat mo para kung sino man makakabasa, makakatakas, makakatakbo. At doon niya sinabi yung salita, ang nagmamataas ay hindi kailanman magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Sapagkat ang pangitain na hindi magtatagal, ito'y mangyayari. At ano ang pangitain ni Habakuk? Na isang araw bubuti ang lahat? Hindi. Ang pangitain na nakita ni Habakuk, isang araw magpaparusa ang Diyos. Kahit itanggi natin sa sarili natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan at ang nakikita nating katuparan ng salita ng Diyos, tumingin ka sa kapalaran ng daigdig na to, ng bansang ito, hindi nabubuti ang bansang ito. Hindi na. Subalit ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Yun ang dahilan kung bakit nagsisikap tayo para sa mga kabataan. Sapagkat alam natin, 10 taon mula ngayon, hindi na magiging mabuti ang bansang ito. Yun ang dahilan kung bakit gusto nating dalhin ang mga magulang nila sa Panginoon. Sapagkat kung mas mahirap ngayon, mas mahirap pa 10 taon mula ngayon. Ang masama ay lalong magpapakasama. Subalit ang matuwid ay lalong magiging matuwid. Gayon paman, matibay ang kinasasaligan ng pananampalatayang ito. Kilala ng Diyos kung sino ang Kanya. At ang lahat ng tumatawag sa pangalan ni Kristo ay dapat lumayo sa kasamaan. At inahilin tulad ni Santiago ang pagtitiis sa isang magsasaka na umaasa sa bunga. Hindi ka magtatanim at bukas aani ka na. Walang nagtanim na umani agad. Subalit hindi lang bunga ang inaasam-asam ng magsasaka. Maraming pangyayari sa daigdig, sa kalikasan, na wala sa kamay ng magsasaka. Magtatanim ang magsasaka, pero hindi niya alam kung kailan babagyo ng malakas na bagyo at sasalantain ang kanyang itinanim. Hindi rin niya alam kung kailan magkakaroon ng matinding tagtuyot. Gayon pa man magtatanim siya. At kung dumating man ang malaking dilubyo,
Pagkalipas ng dilubyo, magtatanim pa rin siya. Magtatanim pa rin siya at magtatanim pa rin siya. Hanggang sa yung inaasahan niya, makuha niya. Ganyan ang panawagan ng Panginoon sa atin. Alam naman natin na makipot ang landas ng pagsunod kay Kristo. Kung may mga tao tayong dinala sa Panginoon na nakasama lang ng loob natin, hindi yung dahilan para tumigil tayo sa paggawa ng mabuti. Magtanim ka pa rin. Mag-akay ka pa rin ng tao kay Kristo. Kasi magsasaka tayo. Yan ang buhay ng Kristiyano. Marami tayong pwedeng ituring na anak. Marami tayong pwedeng ituring na kapatid. Marami tayong dadalhin kay Kristo. At malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Pag hindi umubra, huwag kang susuko, subukan mo uli. Kung may pagkakataon na itama ang gawain, itama ang gawain. May panahon na pag-aaral, mag-aral mabuti. Aralin ang salita ng Diyos. Aralin ang mga prinsipyo ng pagninegosyo. Aralin ang prinsipyo ng pagbabudget. Lahat ng pwedeng aralin. Bakit? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nagagawa ang tama. Kaya hindi tayo basta nagtitiis, naiiyak na lang sa sulok. Ang pagtitiis natin ay kagaya ng pagtitiis ng magsasaka. Naghihintay ng may ginagawa at naghihintay ng may pinagbubuti. At kung dumating ang Panginoon, bahala na siyang kumilala ng ating mga gawa. Huwag nating kakalimutan ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit sarili niyang mga kapatid, hindi naniwala sa Kanya. Para sa mga kapatid niya, nagpapasikat lang siya. Para sa mga taga-Nazaret, isa lamang siyang hamak na karpintero na anak ni Jose. Paano siya naging anak ng Diyos na bumaba sa lupa? Para sa mga Pariseo, si Hesukristo ay mangaral na lagalag at walang pinag-aralan. At paulit-ulit tinatanong nila saan galing ang iyong otoridad. Sino nagturo sa iyo ng mga bagay niya? Saan ka natuto? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na mangaral? Para sa mga Pariseo, si Hesukristo ay isang salot sa lipunan na kailangang iligpit bago magkaroon ng revolusyon. At para kay Judas, si Hesukristo ay katumbas lamang ng isang magandang kabayo, 30 pirasong pilak. Pero isipin mo, nakasama niya si Kristo palagi, nakita niya ang mga himala. Pero sa dulo, ang halaga lang ni Kristo. Pinahalagahan niya lang si Kristo. Nakagaya ng isang hayop. Well, mataas-taas sa halaga ng alipin. 20 pieces ng silver ang halaga ng alipin. Isipin mo sa panahon na yon, mas mahal pa ang kabayo kaysa sa alipin. Gayon pa man, alam nyo ang kinalabasan ng pagsunod ni Kristo. Alay kong iniisip-isip na mga ibon ay may pugad at ang mga asong lobo may lungga, pero ang anak ng tao wala man lang mahigaan ng kanyang ulo. Salamat sa Panginoon. Sa panahong ito, meron man lang tayong nahihigaan. Mainit.
Pero alam mo, walang papatay sa'yo. Oo, medyo hindi komportable. Pero meron kang privacy. Kaya magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Yan ang salita ng Panginoon. Amen. Yan ang ipangangaral sa atin susunod na Miyerkules, yung verse 8. Hanggang sa verse 12. Manalangin po tayo. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at masagana sa awa. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa iyong pangako ng muling pagparito. Patawarin mo kami, minsan naiinggit kami sa kayamanan ng mga makasalanan. Kasi minsan hindi namin naiintindihan at nakakalimot kami. Salamat po, Panginoon, sapagkat kahit papaano nakakaraos kami. Nakakakain kami. Nababayaran namin ang aming pananagutan. Nagiging blessing kami sa ibang tao. Nakakapag-aral ang aming mga anak. Nakapamumuhay kami sa pananampalataya at nasasabi namin na may buong pagtitiwala na okay lang kami. Sapagkat ikaw ay mabuti. Okay lang kami. Okay lang. Kasi matapat ang Panginoon. Tulungan mo kaming maging matiisin. Matiisin na may kasamang paggawa ng kalooban ng Diyos. Pagtitiis na may kasamang pagsisikap na gawin kung ano ang tama. Sapagkat umaasa kami ng bunga. Panginoon, mahalin mo kami. At ipadama mo sa amin palagi ang iyong pakikisama upang maibig ka namin ng buong puso at buong isip at buong lakas. Nilinis mo ang aming mga isip at ang aming puso. Sa pangangaral ng salita mo sa gabing ito, gamitin mo naman ang mga kamay namin. At ingatan mo ang aming puso. Kung kami ay iyong pagyamanin sa mga material na bagay, hindi ito papalit sa iyo, sa aming mga puso. At aming aalalahanin na ang Panginoon ang nagbigay sa amin ng lakas para makinabang. Gawin mo kaming matapat sa maliliit na bagay. O Diyos, sa iyo ang kapurihan. Pinupuri ka namin sa lahat ng aming mga karamdaman. Pinupuri ka namin sa lahat ng aming pag-uusig at pagtitiis. Matagpuan mo nawa kaming naglilingkod sa iyo. At matagpuan mo kaming wala kaming ibang minamahal at pinag-aalaya ng aming buhay maliban sa iyo. Maluwalhati ka, O Diyos, sa pagsisikap ng iyong mga anak. Tulungan mo ang mga magulang. Tulungan mo ang mga nagtatrabaho. Tulungan mo ang mga estudyante. Sa huli, Panginoon, habang hindi ka pa bumabalik, gawin mo kaming mga tagapamalakaya ng tao. Gawin mo kaming ilaw at asin ng sanlibutan. Gawin mo kaming maibigin sa iglesia.
at sa isa't isa upang makita ng sanlibutan na kami mga tagasunod mo, sapagkat minamahal namin ang isa't isa. Sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus.